Okay, good day mga Airsoft. Good day po sa inyo mga kabigma. Tulad ng ipinangako ko ngayon, I'm back para i-demo and test firing unit ng ating ka-Airsoft. No? Yung ating ka-Airsoft ngayon is currently nasa lugar ng Dubai. Nasa labas siya ng bansa. At sa ngayon ay ano pa lang siya, nalalapit pa lang yung araw ng bakasyon niya. Okay? Shoutout and good day, good afternoon, and congratulations sa iyo, Sir June Magsino of June Magsino of Angeles, Pampanga. Si Sir June Magsino is ano siya, malamang to OFW, no? Gumagampan ng kanyang tungkulin sa labas ng bansa upang suportahan ng kanyang pamilya rito sa Pilipinas or pamilya doon sa o kung nasan man yung pamilya niya, yung asawa niya, yung mga anak niya at yung mga mahal niya sa buhay. Okay? Si Sir June Magsino ay paano ba to? Subscriber na natin, then masyado siyang naaliw sa Desert Eagle, which is, sabi ko naman sa inyo, si Desert Eagle ay ang tinaguriang Lord of All Pistol. Bakit tinaguriang Lord of All Pistol tong si Desert Eagle? Kasi si Desert Eagle ang may hawak, siya yung title holder ng pinakamalaki, ng pinakamalakas, ng pinakamatindi, pinakabalki, pinakamabigat na pistol sa ating henerasyon ngayon. Yan ang katangian ni Desert Eagle. Pero mga ka-Airsoft, no, may disclaimer lang ako. Huwag kayong magtataka kung bakit ang lakas ng Desert Eagle natin, kung bakit ang ganda ng performance ng Desert Eagle natin, kung bakit walang nasisira halos sa Desert Eagle natin. Basta, gagamitin ng tama, kung bakit ang taas ng FPS ng Desert Eagle natin, no? Mga ka-Airsoft, yung Desert Eagle natin is iba sa Desert Eagle ng iba. Yung Desert Eagle namin is na i-fine tuning na. Nagdaan na sa fine tuning, nagdaan na po ito sa trigger job. Kumbaga, maganda na yung performance niya sa fine tuning, napatipid na natin at the same time, nakuha natin yung pinakamataas na FPS na posibleng ibigay ng Desert Eagle. Okay? Kaya yan mga ka-Airsoft, itong araw na ito, ipapakita natin yung lahat. Actually ganito, maraming version ng Desert Eagle, no? Maraming version ng Desert Eagle, merong black, okay? Merong silver and merong gold, okay? Sa black, pagdating sa black, merong tinatawag na standard black, tactical black at saka tiger black. Ayan, meron nun, no? Sa silver naman, meron tayong tinatawag na standard silver, tactical silver, ito yon. At saka yung tiger silver, no? Anda, ganito, para hindi na kayo maguluhan, no? Papakita ko. Mga ka-Airsoft, I would like to present to you the Desert Eagle standard silver. O, yan. Ito yung standard silver. Kung makikita ninyo, plain lang siya, ordinary siya, wala siyang mga rail, walang rail sa baba, walang rail sa ibabaw na pwedeng paglagyan ng mga accessories like flashlight, scope mount, or laser. Plain and ordinary lang siya, which is, yun ang nagpa-sexy sa kanya. Yun ang original version ng Desert Eagle, no? Okay? Then, merong tinatawag tayo na tactical silver, no? Tactical silver. Ito yung tactical silver. Okay. Kung makikita ninyo, ang kaibahan niya rito, look at this one, mga ka-Airsoft, no? Ang kaibahan niya, ito, walang mga rail sa upper and lower. But look at this one. Merong rail sa upper, merong rail sa lower. Okay. Yan, ha? Ito yung tactical version. Then, meron tayong tinatawag na yung pinaka-rare, no? Pinaka-rare sa mga Desert Eagle, sa Lord of All Pistol, the Silver Tiger. Okay, Silver Tiger. Kung makikita ninyo, ayan, ito yung standard. Ayan, tingnan nyo, kulay silver siya. But this one, look at the stripes design. Ayan, ayan, kung makikita nyo, hindi ko lang alam, ayan, nakikita nyo, Tiger Edition yan. Pag sinabi Tiger Edition, kinuha yung stripes, no, ng tiger, ng tigre. Ayan, no. Kung makikita nyo, wrap around dyan. Hindi ko lang alam kung malinaw sa camera natin, sa ilaw natin, ha. Pero wrap around dyan, hanggang ibabaw, hanggang kabilang side, wrap around hanggang ilalim. Yan.
Tiger Edition. Kumbaga, hindi siya yung ordinary na coating na meron yung barrel. Tiger Edition siya, napakaganda. Ayan, makikita nyo, yan, di ba? Ito yung pinaka-rare sa lahat ng mga Desert Eagle. Again, meron tayong black na standard, meron tayong black standard, tactical black na Desert Eagle, at saka meron tayong Tiger Black. Okay. Sa silver naman, meron tayong tinatawag na standard silver, tactical silver, at saka Tiger Edition silver. Okay, no? Ngayon, pagdating naman dito, ito yung rare, no, yung mga Tiger Edition. Meron pa rin, hindi pa rin natatapos. Meron pa rin tayong gold version na tinatawag. Meron tayong plain, meron tayong tactical, standard na gold, meron tayong tactical na gold, meron tayong two-tone gold, black and gold, meron tayong another two-tone gold, silver and gold, no? Ang daming version ng Desert Eagle. Medyo mauubos lang yung oras natin kung ipapakita ko lahat sa inyo. Pero yun nga, tulad nga sabi ko, marami tayong different version. Kaya naman talagang mabibighani kayo at magugulantang kayo sa dami ng version ng Desert Eagle. Okay? Ayan, ito ipinakita ko lang sa inyo yung very rare na Desert Eagle, which is wala yata, as far as I know, sa abot ng kaalaman ko, dito nyo lang makikita to dito sa atin sa Big Man. Plus, tayo lang meron pala nito, tayo lang may stock ng ganitong model, no? Plus, hawak natin yung model nito, okay? Plus, this one is the standard silver na unit ng ating ka-airsoft, pero ang unit niya is ito nga. Ganda, di ba? Laki, no? Tabi ko lang tong iba kasi nakakatakot tong magasgasan, mga very rare of the rarest unit to eh. Kaya hangga't maaari, syempre, ayaw natin magasgasan, ayaw natin magalusan. Tabi ko lang mga airsoft, no? Okay. Wala pala tayo nung 338. Okay, sa ngayon, dire-diretso na tayo, live na tayo. Tulad nga sabi ko kanina, huwag po kayo magtataka kung bakit. Kasi ngayon, i-chrono test natin yung Desert Eagle natin, no? Huwag kayo magtataka kung bakit ganun ang result ng Desert Eagle natin. Kumbaga, bakit iba sa kanila? Kasi, sa atin kasi, i-correct na ang mga glitch, tapos na-fine tuning na rin, no? Kaya na-itono ng mahusay, na-itono ng maganda, na-itono ng maayos sa pinakamaganda at posible na performance ng unit, okay? So, let's begin mga ka-airsoft. This is the Desert Eagle Tactical Silver. Makikita ninyo, merong rail sa ibabaw, merong rail sa ilalim, okay? Yan, kakaiba yan. Ngayon, let's do, remove the magazine by pressing here. By the way, ang Desert Eagle is fully licensed. Pag sinabing fully licensed, lisensyado. Hindi ibig sabihin kailangan mo na ng papers or what. Paki-check kung ano yung dumating. Fully licensed, ibig sabihin, lisensyado nung original na gumawa ng Desert Eagle, ang hawak ko ngayon. Ilang piraso? Ibig sabihin, 1:1 replica to, okay? Kung ano yung tunay, yun siya, okay? Patingin nga, Lucas. Sandali mga ka-airsoft, may dumating tayo na order, okay? Yung gagamitin natin sa camping tent. Kunin mo yung pegs natin, yung 20mm, yung ganyan lang kahaba. Yung pegs, yung mga nilagay natin kahapon, kuha ka lang, tignan mo kung papasok dito. Okay, doon na. Tapos, ilagay mo na ito sa loob, ha? Yan. Okay, no? Yan, isang size lang. Yung kahit isang size lang. Kahit yung pinakamaliit lang. Okay. Okay, so, ayan, as I was saying kanina, fully licensed sa Desert Eagle, no? Ibig sabihin,
Kung ano yung tunay, kung ano yung size ng tunay, yun din siya. Kung ano yung lapad ng tunay, ganun din siya. Okay? Walang pagkakaiba, ganun na ganun. Ultimo tong sight, ultimo yung grip, ultimo yung design ng grip, ultimo tong bibber, ultimo yung trigger, lahat. Kung ano yung original na Desert Eagle, yun siya. Kung gaano siya kalaki, ganito rin siya. Okay? Yan, tama-tama. So, let's begin by, this is the magazine mga ka-airsoft. This is the magazine of Desert Eagle. Napakalaki, kakaiba, no? Kung makikita nyo, wrap around, wala siyang opening tulad ng mga ordinary or mga low level na units, no? Kung makikita nyo, saradong-sarado paligid niya. That is why, meron siyang kasamang special, okay, very good, balik mo na. Meron siyang kasamang special reloading stick. Yan, kasama niya to, no? Okay, so, previous na to, okay, no? Yan, ihiwalay natin. So, this is the magazine. Ang magazine ng Desert Eagle, maximum palagi of 30 rounds. Kayang-kaya, pasok na pasok yung 30 BBs. Pero mga ka-airsoft, ito, lagi kong pinapaalala sa inyo to. Wag na wag ninyong pupunuin, wag na wag ninyong sasagarin ng bala yung magazine nyo. Kasi bakit? Siyempre, yung magazine natin, merong spring sa loob. Yung spring sa loob pwedeng humina through time kung palagi ninyong isinasagad yung bala nyo. Okay? Kung palagi ninyong isinasagad yung number of BBs na mailalagay nyo sa unit. Kaya lagi kong bilin sa inyo, huwag nating isasagad. Okay? Ngayon maglagay tayo ng silicone oil. Silicone oil, ginagamit po ito para po yung unit nyo tumagal. Para po yung unit nyo mabawasan yung wear and tear. Para yung unit nyo, hindi magkaroon ng leak. Okay? Press the valve. You need to press the valve mga ka-airsoft para yung oil papasok sa loob. Just imagine kung hindi nyo press yung valve, ang tendency yung oil tatambay lang dito sa ibabaw. Hindi siya papasok. Pero pag naka-open yung valve, papasok siya sa kaloob-looban. Okay? Then, spray din tayo dito sa inlet valve sa ilalim. Yun. Okay. Ito na. Alam mo, sa totoo lang, sa tuwing dinedemo and test fire ko ang Desert Eagle, mga ka-airsoft, kinakabahan ako. Why? Bakit ako kinakabahan? Ang lakas nito. No? Ang lakas nito. Grabe ang lakas nitong Desert Eagle na to. Kuha tayo ng 0.20 grams na BB. Siyempre, gusto ko maipakita ma-chrono test natin itong mga unit na to. No? Okay? So, okay. Let's begin. Ano yan? Okay, let's begin. Maglalagay tayo ng bala mga ka-airsoft, no? Maglalagay tayo ng bala. Ito yung tinatawag na reloading stick. Ganito pag-reload dito, ha. Reloading stick, kung meron kang reloader, okay, reloading stick, magpapump ka sa kanya ng bala. Meron dyang sukatan, 5, 10, and 15. Ibig sabihin, pag nando ka sa 15, ibig sabihin, 15 BBs yun. Ayan, no? Okay? Yan. Yung una kong ipapasok is random BBs. I don't know the exact na laman nito. Minsan may 0.28, minsan may 0.30, minsan may 0.25. Kaya ito muna ang una kong gagamitin din. Magpapasok tayo ng mga 0.20 para yun ang pagbabasihan natin ng lakas niya. Okay? Pasok. Okay? Ngayon, paano natin maipapasok ito? Ayan, tingnan nyo. Ayan yung BBs, oh, di ba? Paano natin maipapasok? Push down lang. Oh, yun. As simple as that. Medyo madali lang, no? Okay, then, dagdagan pa natin dahil yung una ng pinasok natin is 15. Dagdagan natin ngayon ng, syempre, ng BBs na 0.20 para ma-chrono natin. Para makita naman ng ka-airsoft natin yung result ng unit na nagustuhan niya. Okay? Lagyan natin, I think this is 11 BBs. Okay? Yung una natin nilagay is 15. Okay? Ayan, ha? Tusok mo lang ulit to. Ayan, ha? Ganyan. Tusok mo lang. O, yun. As easy as that, pasok na. So, 15 plus 11, oh, yun ang 26 BBs ang na-load natin. Okay? Okay. So, ngayon, ang Desert Eagle nga pala, ito, paalala ko muna. Ang Desert Eagle is capable. Pwede, ibig sabihin, capable siya of, of 12 kg, of 14 kg. Regarding the CO2,
as far as I know, as far as kumbaga sa lawak ng aking kaalaman, wala pang Desert Eagle na CO2 magazine, no? Yung Taiwan, meron yung China meron yung China, no, yung KWC. Pero yung Taiwan na Cybergun Desert Eagle, wala pa silang nilalabas na CO2 magazine. Kaya I can say na don't use CO2 kasi hindi pa sila capable. Okay? Pero 12 and 14 kg pwede, kayang-kaya ng Desert Eagle. Kaya, syempre, gamit tayo ng 14. Okay. This is a 14 kg. Again, pwedeng siyang gamitan ng 12. Lagyan natin ng gas. 1, 2, 3. Bakit 3 seconds, Big Man? Sabi mo 2 seconds. Nilagyan ko ng 3 para makasigurado lang kasi itong unit na to, malakas to. Malaki to. So, syempre, pag malakas, malaki, syempre, baka hindi kumasya yung 2 seconds. Pero who knows? Hindi ko pa rin sigurado dahil actually, second time ko pa lang na nag-tuning, nag-upgrade ng Desert Eagle. Okay, no? Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo yung chrono result ng Desert Eagle. Lucas, paharap mo na lang muna to sa camera. Salitan mo, ha? Uy, bakit walang battery? Pengin mo na akong battery. Doon sa loob yata meron. Kuha. Oo, doon sa ano, 'di ba? Doon sa divider na lang. Ay, meron pa tayong ano, 'di ba? Ever ready? Wala na ba? Diyan meron ba? Sige, dali, pakibilis na. Nasa live tayo. Ayan, pengi akong dalawa. Mga airsoft, sandali lang, pagpasensyahan nyo na kasi yung chrono test natin, yung chronograph natin, nakita ko biglang ayaw gumana. Ibig sabihin, lagay mo dyan, wala siyang battery, dead ball na yung battery. Kaya ngayon, papalitan ko muna, ha. Wag kayong maiinip. Dali lang, papalitan lang ng inyong lingkod. Takip. Ayun, okay na mga airsoft. O, ayan o, may battery na. Ngayon, ipakita mo yung result both camera, ha? Ayan. I-focus mo, ha? I'm very excited, no? Okay, sige. Okay na? And 0.20 grams ang laman ngayon. Tignan natin yung chrono result ng Desert Eagle natin. Pasok sa unit. Tumatawa. Mama. Ano? Tumatawa. Cancel mo muna. Okay. Ulit. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, firing tayo. Desert Eagle, first fire. 469. 469. Second fire. 466. 466. Second fire. Sa kabilang camera. Okay? Okay. Third fire. 460. 460. O, mga ka-airsoft, biruin mo yun. Meron kang 400 plus 460 na Desert Eagle. Pero meron ibang Desert Eagle na mas mataas pa. Meron din naman mas mababa pa. Just imagine, meron kang airsoft na partida, mga ka-airsoft, ang lamig ng unit. Nasa aircon pa tayo. Sabihin na natin, kung nasa labas, kung nasa mainit tayong panahon, magpo 480 to 490, no? Pero ngayon, yun ang naging result niya dahil malamig yung unit. Para lang patunayan ko sa inyong malamig yung unit, ito yung temperature gauge natin. Ito. Yung temperature natin, yung aircon natin, which is 20 degrees. Kita nyo? Malamig kasi rito sa shop. 20 degrees, ayan o. 21.8 degrees. Okay? Ngayon, tingnan natin yung temperature ng barrel. 27.1. Biruin nyo, ang lamig ng barrel, oh. Kasi, 24.8. 25.4. Oh. Malamig yung barrel. Tingnan nyo yung temperature ng katawan ko. Ba't ang lamig ko rin? Sa bagay, nakatapat kasi ako. Nakatapat ako sa aircon, eh.
Ayan. Ang temperature ng katawan ko, 29.4. Biruin nyo, ang lamig ko, no? Kasi nakatapat ako sa aircon. Tignan nga natin yung paa ko, yung hindi nakatapat. 29.3 yung paa ko. Okay. Anyway, roll na tayo na mga ka-airsoft. So, this is the Desert Eagle, the Lord of all pistol, firing! Literal na mahirap kontrolin, literal na pangmalakasan, literal na siga, literal na barako. Ito ang katangian ng Desert Eagle, the Lord of all pistol. Isang rounds pa para masubukan natin ng gusto yung lakas ng Desert Eagle, no? Okay. Lagyan natin ng another 15 rounds. Okay, lagay ulit tayo ng konting hangin lang mga ka-airsoft, no? Para ano, gamit naman tayo ng 12. Okay, ngayon, pasok sa unit. Release, ready to fire. Firing! Open bolt, kasi mga ka-airsoft, wala na yung bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Sa mga Desert Eagle user dyan, meron lang akong isang paalala. Mga ka-airsoft, wag na wag ninyong pipindutin, wag na wag ninyong i-access ito. Ang release ng magazine dito. Okay, dito, itong part na to. Hindi po dito ha. Again, hindi dito ang release ng magazine. Dito po, okay? Kaya it is very important na mapanood to nung ka-airsoft natin kasi baka magkamali siya. Hindi po dito ang release ng magazine. Dito po. Pag dito nyo po napindot, magdi-dismantle yung unit. Okay? Dito po sa ilalim, ha? Itong ilalim at hindi po ito. Okay mga ka-airsoft? Syempre, yung magazine natin, hindi natin makikita kung may lamang bala. Dito lang natin masisilip. Make sure na pag itatabi na, walang lamang bala. At pag hindi gagamitin na matagal na panahon, matagal na araw, make sure walang laman yung unit. Okay? Unit ng ating ka-airsoft ito. June Magsino of Angeles City, na kasalukuyan ay nasa Dubai, pauwi na, pabalik na ng Pilipinas para may lalaruin siya. Okay. Pag hindi na gagamitin, pasingawin. Bago iwanan, pasingawin. Dami laman, no? Mga ka-airsoft, ang previous ng ating ka-airsoft, syempre, tactical bag, 0.20 grams na bala, 0.25 grams na bala, at syempre, yung lifetime service warranty natin or lifetime warranty. Okay? Tapos, isa pa, free maintenance, free lubrication, free degreasing, free service every month. No? Lahat ng bumibili sa atin, announce ko lang, free service every month. No? Kung magagawi kayo rito, pwede nyong idaan, lilinisan natin, aalisin yung lumang langis, yung maduming langis, at papalitan natin ng panibagong lubrication, yung unit. Free lang po yun, free lang, no? Then, shout out ko na rin, lahat na naging customer natin, total of 6,780 something, lahat na naging customer natin from the start. Mga ka-airsoft, kung yung unit nyo nakakaramdam kayo ng problema, kung yung unit nyo nakakaramdam kayo ng sira, kung yung unit po ninyo nakakaramdam kayo ng kakaiba or kasalukuyan ay sira, dalhin nyo lang po sa amin kung sa amin nyo yung binili at makikita namin sa amin nyo binili, free repair po yan, no? Kung minor lang ang parts, go natin, libre lang yung parts. Pero kung mga major parts like half-up chamber, yun po yung mga hindi natin masasakop na free. Pero ang babayaran nyo lang is the parts itself. Again basta minor lang ang parts, spring, guide, lock, etc. Free lang po yun. Free lang. Pati labor, pati tuning, pati trigger job, lahat free lang po. Ang babayaran nyo lang is kung major parts yung naging problema nyo. Ano ba yung mga major parts? Nabitak yung slide, nabali yung inner barrel, nabengkong yung inner barrel. Ano pa? Yung half-up chamber, sumabog. Yung half-up chamber,
bumuka, etc., etc., etc. Okay? Free lang po. Calling all big man VIP, big man client, simula nung una hanggang sa ngayon, kung may problema yung unit nyo, dalhin nyo po sa amin, libre lang po ang repair. Wala po kayong babayaran, maliban na lang kung major parts, no? Kung major parts, libre pa rin yung repair, pero babayaran nyo lang yung parts na nasira, okay? Dito lang yan sa Big Man, walang makakapagbigay ng ganyang quality, kalidad, at napakatinding serbisyo sa inyo, okay? Mga Airsoft, maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.